Hello everyone! Pag-usapan naman natin ngayon ang pasta. So, marami kasing may ayaw magpapasta. Bakit? Kasi ang sabi nila, natatanggal lang daw o kaya naman after mapasta, masakit. Okay, so pag-usapan natin ano bang factors bakit natatanggal ang pasta. Yung una is minsan may tooth decay pa sa loob. So, pupunta yung pasyente, tapos sasabihin, sumasakit yung napastahan, natanggal. So, titingnan ko. Tapos, ayun, makikita ko, may tooth decay pa, malambot pa yung nasa loob. So, since malambot pa yung nasa loob, hindi matigas, so every time pinangunguya, ang nangyayari, walang foundation, mahina yung pundasyon. So, pag nakagat sa matigas, natatanggal. So next, yung isa naman is mataas. Mataas pa yung pasta. So after makagat, since ang taas ng pasta, tapos malakas yung pressure, nangyari, nag-chip off or nagbe-break off, natatanggal. So yun yung second reason. Next one is compromised yung kagat ng pasyente. Anong meaning no? So kunwari, ito, yan. So, kunwari, ito, nagpapasa sa harap sa baba. Kasi may space. So, usually, ganun yung pinapagawa nila. May space. Gustong papastahan. So, ngayon, every time kakagat sila, tinatamaan ng taas. Ngayon, natatanggal. Next is, minsan, kulang na talaga yung ngipin. Maliit na. Pero ayaw pa rin pabunot ni pasyente. Sige, pastahan natin. Which is good naman kasi ayaw nga niya Pero minsan kasi kapag ang pasta, kailangan niya may paghahawakan, no? So since maliit na lang yung ngipin, wala na pagkakapitan, pag pinangkagat, tanggal. Okay. So, pag mga ganun kasi, madali lang naman ayusin lang mga yan. So, kunwari, yung may tooth decay pa, so alisin na natin tooth decay para mas kumapit siya. Tapos yung mataas pa yung pagkapasta, bawasan lang natin. I-check natin yung kagat bago ka umalis, no? So, pagka-pasta, check natin. Usually, may pinapakagat kami noon na articulating paper or art paper na lang yung tawag ko doon, no? Yung gaganan mo lang, ma-check natin kung mataas. Tapos, yung bite. Kapag compromise yung bite, pwede naman natin lakihan yung pasta, no? Cover natin yung more surface area. Kung kunwari, ito yung ngipin, kung dati yung pasta is ganito lang, nakakapit lang dito, ilakihan natin yung cover, para lang mas malaki yung kapit, no? Hindi madaling matanggal. Tapos, kapag maliit na talaga yung pasta, maliit na talaga yung ngipin, imbis na ipilit natin ang pasta, minsan, jacket crown na, no? So, kumbaga, pag hindi na talaga kaya, bakit ipipilit natin yung pasta? Okay. So, next, meron, mga nagsasabi, masakit daw after sila mapastahan. So, ano bang reasons noon? So, tulad ng isang reason kanina, mataas yung pasta. So, meron akong isang pasyente, pumunta, sinasabi niya, ang sakit ng dito ko pag pinangkakagat ko. So, ngayon, tinignan ko, wala namang sira, maayos. Maganda yung pagkapasta. Pero, ayun nga, masakit daw. So, yung x-ray ko, after ko yung x-ray, wala nakita, walang sira, walang tooth decay. Maganda, malinis. So, naisip ko, baka mataas to. So, pinakagat ko siya sa articulating paper, sa art paper. So, anong nakita ko? Ayun, may mataas. May mataas na part. So, binawasan ko lang yun, pinalis ko yung area na yun. Nawala na yung sakit. Yun. Kaya tuwan-tuwa si pasyente kasi konting lang, okay na. Yun lang pala yung problem niya. Tapos next, ito yung pinaka-common sa lahat, no? Kasi malalim na yung sira, malalim na yung tooth decay. Kasi pinabayaan pa eh. Dati kasi maliit lang, tapos hindi pa mas masakit, hayaan na lang muna natin. Tapos hanggang sa nangyari, lumalim na siya, lumaki na, tapos doon lang magpapapasta. Tapos once mapastahan na, sumasakit daw. So, explain ko kung bakit sumasakit, no? Ayan. So,
Meron ako ditong ito. So, itong ngipin na to, medyo, ayan, maganda yung lighting. So, ito yung nerve ng ngipin. Tapos, itong kulay white na to, so parang yan yung kabuuan ng pasta. So, medyo malaki na. Ano? So, from here up to here, may pasta siya. So, ngayon, kung i-analyze natin, ayan. So, ito. So, ito ngayon, yung purple, yan yung nerve ng ngipin. Tapos, itong kulay blue, yan yung pasta. So, kung makikita nyo dito, halos nabidikit na sila. No? So, every time kakagat ka, every time may pressure, itong pasta na to, parang nadidiinan niya yung nerve. So, kaya sumasakit. So, ito, tingnan nyo katabi. Ito yung nerve, ito yung pasta, ang layo. Ang kapal pa ng ngipin sa pagitan. So, ito, wala siyang problem. Hindi sumasakit kasi mababaw pa lang. So, anong lesson natin dito? Once makita nyo may sira na, papasa na agad. Huwag na natin hayaan lumaki pa. Kasi tutulad nito, ang laki na, tsaka lang pinagawa. Eh di ngayon, ang nangyari, sumasakit. Ayun. So, that's it for now. Bye-bye!